Hello po mga amore! Welcome back to my channel. For today's video po ay quick discussion lang po tayo ng general guidelines on how to request for medical assistance from government offices po. Since marami ho talagang kababayan natin ang nangangailangan po ng tulong medical, lalo na po pagdating sa surgery or operation or na inpatient po yung pasyente kasi yung running bill po lumalaki na. Yun po. Kaya sa video po na ito, i-share natin yung guide kung paano po makakakuha ng medical assistance. Pwede po tayo mag-request sa ahensya ng gobyerno gaya po ng Senado, Kongreso, party list groups, DSWD, PCSO, at maging sa office po of the President or ng Vice President po. Pero una po talaga sa lahat, ang ina-advise namin ay makipag-ugnayan na po kayo, makipag-coordinate na po kayo agad sa local social worker nyo po or yung MSWDO, short for Municipal Social Welfare and Development Office, kasi sila ho talaga yung makakapag-guide po sa inyo kung saan kayo dapat unang lumapit. Mas kabisado po kasi nila yung process na po within your local po. Tapos tutulungan po nila kayo sa pag-process ng tamang documents, tamang requirements, and mas madali po kasi nila mapapaliwanag po sa inyo kung ano ang mga dapat unahin based po sa case po ng patient po ninyo. And usually din po pala, meron na po mga social worker po sa hospital kung saan po naka-schedule for surgery yung patient nyo po or kung saan po na-confine yung patient nyo po. Yun, tanong lang po kayo doon sa hospital kung saan po yung section po ng mga social worker para makapag-inquire na po kayo, makahingi na po kayo agad ng advice at ma-process nyo na po as early as possible po yung medical assistance request. And yung binibigay ho talaga ng mga government offices ay usually guarantee letters po talaga. Ang guarantee letter po ay document na ini-issue po nila ng government offices na nagsasaad na sila ang sasagot ng bahagi or yung buong hospital bill po ng patient. Hindi po ito cash. Document po siya na meron po siyang unique code. Yun po yung ini-input sa billing system po ng hospital to partially or fully offset yung hospital bill po ng patient. Ano nga ba mga kailangan para makapag-apply ng medical assistance? Number one po ay yung medical certificate and or clinical abstract. Pero mas maganda po if meron na po kayo nung dalawa pong documents na po na yon. Ito po ay magagaling sa doktor po ng patient. Doon po nakadetalye yung karamdaman and yung dahilan po nung medical procedure or surgery po para po sa kanya. And then yung medical certificate po ay pirmado at may license number po ng doktor. Number 2 po is yung medical quotation or statement of account. Yan, manggagaling din po ito sa hospital ng patient. Naka-breakdown din po doon yung naka-breakdown po doon yung gastos po. Tapos, social case study report. Ito po yung manggagaling sa social worker. Ito po yung report based sa interview tungkol sa kalagayan ng pamilya po ng patient. Tapos, number 4 po is yung barangay certificate of indigency. Yan, ito po yung katibayan na kayo po ay naninirahan sa lugar at kabilang po sa mga nangangailangan. And then number 5 po is yung photocopies po ng valid IDs ng patient po and representative in case po na may representative po yung patient sa pag-process ng medical assistance request. Tapos, make sure po na dala nyo rin po yung original copies po ha. Mas maganda po yung lahat po ng mga requirements nyo. Dala nyo po yung original copies and photocopies. Tapos, if meron pong PWD ID po, yung patient or senior citizen ID, yan, i-present nyo din po. And then, don't forget po yung personal request letter. Naka-address po ito sa name ng tao or nung ahensya, government agency po, nahihingan nyo po ng tulong medical. And mas okay po if nakatagalog po yung personal letter nyo po. Tapos, kung yung request nyo po is for medicine, dapat meron po kayong prescription.
Tapos, dated po yun within the last 3 months and may pirma rin po ng attending physician po ng patient and may license number po ng doktor po niya. And then, paano at saan ipapasa ang mga requirements? Marami po mga senators and party list ang tumatanggap po ng request, ng medical assistance request via email. Doon na rin po sila nagre-reply at nagpo-provide po ng mga guarantee letter codes. Tapos, meron din pong ilang mga senators or government offices na mas kailangan physical documents talaga ihuhulog po sa mga drop box nila. Tulad po nung sa Senado or sa Kongreso. Meron din po na ibang party list na pwede nang i-process yung guarantee letter request via FB Messenger or Viber. Pero mas maganda po kasi talaga na before kayo mag-submit is mag-email po muna kayo or mag-message po muna kayo sa kanila via Messenger or Viber para malaman nyo po kung ano po yung mas preferred po nilang way of submission po ng mga requirements. Tapos, yun, sa Office of the President and Vice President, ang narinig ko po is usually talagang pupunta po sila directly sa office po ng President and Vice President. Pero, yun, mas okay pa rin po na email po muna kayo or mag-message po sa kanila para malaman nyo po kung ano po yung instructions nila sa pagsasubmit po ng medical assistance request. Ayan. Tapos, mga paalala po pala ay magdala po kayo ng mga original at photocopies po ng lahat ng documents nyo po. And then, minsan po hindi talaga agad ma-approve. Kaya, mag-follow up po kayo after 3 days, ganyan. Every after 3 days hanggat hindi pa rin po nyo na nakaka-receive ng response po from them. Tapos, dapat po consistent po yung mga petsa po ng mga documents nyo po. And then, yung guarantee letter po, usually ang validity po talaga niya is 1 year. Pwede po kayo mag-apply ulit ng assistance pagkatapos ng 3 buwan mula nung huli nyo pong natanggap yung guarantee letter from a specific government office po. Yan, para makapag-ipon po kayo ng mga guarantee letters. And then, iba-iba po yung tagal ng processing po ng guarantee letters per government offices. Kaya mas maganda po magpasa na po kayo agad as early as possible para po mabilis din po yung process and ano lang po, tiyaga lang rin po sa pagpa-follow up. Ayun. And yun, ang medical assistance po mula sa government ay para po sa lahat ng Pilipino. Sulta na po kayo agad sa inyo po mga local social worker, ihanda nyo na po yung mga requirements, and mag-submit na po kayo as many as possible ng medical assistance request po para makaipon na po tayo ng guarantee letters. Ayun. I hope this helps po. Kung nakatulong po ang video po na ito, ay huwag niyo po kalimutang i-like, share, and subscribe po para mas marami pa po tayong maabot po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!